Ayan o, biyaheng Buscal na naman tayo this time. So take off natin is from Nueva Vizcaya. So part na to is nasa Banawe na tayo. Ayan, Banawe, tapos Bontoc, tapos papasok ka na ng Tabuk. Yun yung rota natin. What's up, sir? Diba, nakasalubong natin sa daan. So ingat kayo sa part na to, paakyat ng Banawe kasi maraming basa at yun, maraming aso. Tingnan mo sa kalsada. At syempre, business, kalsada, yearly may ginagawa. Shout out sa inyo. Ayan. So madulas yan, medyo basa-basa pa yung daan. Then ito na yung mabato. Gustong gusto nila yung cliff na yan. Ganda yung view. Ganda magpa-picture dyan. So sabi sa Waze, abot na tayo ng 5 hours bago makarating sa Buscalan. Punta natin si Wangud. Iuwi natin. Layo-layo eh. Para dito na lang siya magtato. Punta natin sa sentro. Ayan na, paakyat na tayo ng Banawe Rice Terraces. Junjuran, ayun o, nadaanan natin si Tatang. Yan na pala yung Banawe, yung Rice Terraces. So, nakita ko si Tatang tulog. Istorbohin natin. Hello, ayun o, may talent siya. Kayang matulog ng nakaupo. Yan, so diretso na tayo. After mo malagpasan yung Banawe, ganito na yung itsura ng kalsada. I mean, not sure kung part pa rin siya ng Banawe. Ayan, so mahaba-habang ganito yung itsura ng kalsada. Medyo boring, so ingat ka, baka makatulog ka. Ayan o, alawin mo na lang yung sarili mo. Nandito ka, tingin-tingin sa cliff, yan, pero huwag kang lulundag syempre. Yan, tapos tatabi ka sa cliff, ayun o, tapos magbi-video ka. Yan o, ang ganda o. Hello, nagulat yung mga tao sa tabi. Ba't daw ako tumabi? Churong, ito na tayo. Dito na sa part na to, malapit ka na sa Bio Rice Terraces. Yung mga mahilig bumangking, pwede ka dito, banking ka dito, ligong-ligo. Yan o, kahit sa part ng kalsada may ginagawa. Ang negosyo yearly. Daan ako, manong. Yan, ito na yung Bio Rice Terraces. Pag hindi ka pa nakakapunta dyan, dire-diretso mo lang from Banawe Rice Terraces. Mararating mo yun, oh. Yan, maganda rin dyan mga sir, madam. Then may tourist spot din na pwede kang umasok, you know. Daming bahay. Ganda, di ba? Tapos ito yung ano, sa may tourist spot or viewpoint. Ayan, pag nasa part na ka na ng kalsada na to, piliin mo yung papunta ng Sagada. Ayan. Tapos papasok na tayo ng Bontoc town proper. Mayayaman sila dito. Ayan, naaliw lang ako sa tricycle dito. Iba rin yung design, iba yung itsura. Yan siya, tingnan mo, ang ganda.
Ganda yung tricycle nila. Papasok na tayo ng Bontoc Town proper, tapos liko tayo papuntang Tabuk. Naman sa kabila, pag diniretso mo yun, papunta ka ng Sagada or Baguio. Pero tayo, papunta tayo ng Tabuk. Diretsoin natin to ng ilang minuto. Ayan, sensado yung makikita natin dito. Sensado yung bayan ng Bontoc. Ang lalaki ng mga establishment, mga mayayaman. Sana all. Ito na yan. Papasok na tayo ng Tabuk. Ganito na yung tsura ng kalsada. So ito, merong bumigay na kalsada dito. So stop tayo. Padaanin muna natin yung pasalubong. Yan, kasi lalim ng cliff dito eh. One way lang siya. Yun, boom. Pwede ka mag take off doon. Sawa ka na. Sawa ka na sa love life mo. Uy. Ayan oh, mabato rin siya. Diretsohin mo lang to hanggang makarating ka ng yung papasok ng Buskalan Village. So ganito yung tsura ng daan. Mahaba-habang kalsada to na ganito yung itsura. So iwasan mong makatulog syempre. Ayan na, surprise. Ayan, nakarating na tayo sa papasok ng Buskalan. So mula doon sa signage na yon, it will take you 5 minutes para makarating doon sa jump off point papuntang mismo doon sa barangay ng Buskalan. Ayan, so pag nadaan ka sa lugar na to, syempre dahan-dahan lang tayo. Nakita ko maraming signage na slow down. Kasi mga bahay nasa tabi lang. So pag maingay motor mo, ka naman burbur ng burbur. Nakakahistorbo, nakakahiya. Yan, one way lang siya. Tapos dito may bumigay na naman na kalsada. Ayan na yung Buskalan Village. Nandun na sa may tuktok. Yun, doon tayo papunta. So ito may bumigay na kalsada. Feeling ko dito pag mahangin, maraming falling rocks. So ingat. Pag sasakyan yung dala mo, papitikan lang ng maliit na bato yan, magka-crack yung windshield mo. Yung batong galing dun sa pinakataas, malakas yung impact ng pagbaba. Ayan siya rough road. Tapos malapit ka na dun sa part kung saan ka magre-register at kukuha ng guide. Yung guide pala dito is 1,000. Kailangan daw may guide gusto mo man o hindi, meron at merong guide. So dito may iwan yung sasakyan mo or motor mo. Dito ka magpaparada sa tabi. Tapos mag-hike ka na papunta dun kila Wangud. Yan, marami yung sasakyan dyan. Yung pala yung mga guide. Lahat yan yung mga nakaparadang sasakyan dyan. Lahat ng tao dyan, nandun lahat dun sa village. Yan, baba muna tayo, makipag-usap tayo, magpalista, tapos go na tayo. So yun nga, ito na, punta na tayo kung saan nandoon si Wangud. So na pababa. So ilang steps din yan. So payo ko pagpunta kayo dito, magsuot kayo ng comfortable na sapatos, yung magaan. Kagaya ko, naka leather shoes ako, ang bigat, nagsisisi ako.
So ayan. Tapos magbaon din kayo tubig kasi promise nakakahingal dito na sa part na to. Sobrang matarik, mas matarik yung papunta dun sa kay Wangud kumpara dun sa pauwi. Ayan. So yung daan na to nagko-connect sa katabing barangay din ni Buskalan. May overall na 5 barangay sa nakatabi ng Buskalan. So dito pala main crop nila is palay, pero hindi siya binebenta, for self consumption lang siya. Tapos may mga beans din sila, buto-buto, yun yung binebenta. Meron na rin pala dito ginagawang hanging bridge. Tapos pag natapos na yung bridge na yun is malilesen na yung kalbaryo ng mga first time umakyat dito. Kasi ilang step din yung yung hindi mo na dadaanan kasi meron ng hanging bridge. So ayun, akyat lang tayo dito. Feeling ko nadadagdagan yung steps nung nandito na ako. Ayan, upo na lang ako. Tapos yung guide ko parang di napapagod eh. Dapat na yung guide ko may dalang tali yun para hatakin na lang ako. Ayan, ito makikita mo ng daan, matarik. Yan siya. Yan, may mga pababa. Padaanin muna natin sila. Ay, magkano? Oo, ganyan pistola. Makita yung daan. Wala, gagawa na ako ng ID. Gagawa na ng ID para kay Tuba. Oo. Ayan, so larga na naman tayo. Launa na ata nung nandito na ako eh. So dapat dito abutin ka lang daw ng 30 minutes. Sa akin nata umabot ng 1 oras kasi matarik yung daan. So sa kabuuan ng daan na to may isang waiting shed. Ayan, so dun ka pwede magpahinga. Pero talagang ako pagod na ako. Ng beses akong minto dito. Siguro yung guide ko dito naiinip. So bago ka siguro magbalak pumunta dito, at least 1 week sanayin mo sarili mo umakit sa ganito katarik or mag-jogging ka para prepared yung paa mo, hindi mag-cramps. Yan, 5 minutes away na lang daw yan. Nandiyan na kami sa part na yan. Yun pala yung waiting shed. So feeling ko parang nadadagdagan yung steps. Ayun na, kita na natin yung bungad ng barangay na to. Yan siya. So first is mag-register tayo. Magbayad tayo ng 100. Tapos palista mo pangalan mo. Yan na, welcome to Buskalan. So dito banda yung saan ka maglilista ng pangalan. Yan. So ito, proceed na tayo sa tattoo. Yan pala si Vanessa. Siya yung unang nagtattoo sa atin. Bale, nasa 3 lahat silang gumawa ng tattoo natin kasi malaki daw yung piece na
pinili natin. So, ito naman si Odessa. Ito siya naman si Marjorie. Mga dalaga pa raw yung mga yan. So pag pumunta kayo dito, mababait yung mga yan. Yan, ito na si the legendary Wang Wood. Medyo maselan siya sa tattoo yun. Sinisitan niya bakit manipis. Kasi gusto niya yung kitang-kita niya. So yun, in-explain namin, hindi pa siya tapos. Tapos isa pa pala, ayaw ni Wang Wood na kusot-kusot na pera. So dapat yung maayos yung tsura ng pera pag bibigay mo sa kanya. Ang bayad pala dyan sa 3 dots is 300. So iniisip ko parang isang danisa eh. So tinanong ko yung mga apo niya, para pag 200 lang pera ko, pwedeng 2 dots lang, sabi ko. Sabi sa akin, sige pwede. Pukpok niya sa yung pamalo niya. Ayan. So inaantok na siya mga oras na to. Kita mo, meron yung nauna sa akin, medyo matagal bago niya hugutin yung pagkakabaon ng yung karayom. Yan. So pag magpapapicture ka sa kanya, may bayad pala na 100. Para pag magpapa 3 dots ka, 300 ang bayad kasama na yung picture. So sa likod ko may mga nakapila dyan. Ayan, naghihintay sila ng na sila na yung yung matatatuan or magpapapicture. Yan, overall worth it yung biyahe na to kasi yan, nakita nga natin si Wang Wood, tapos napakabait ng mga taga rito. Tabi daw ako kasi medyo malabo na yung mata ni Wang Wood eh. Sa design pala, meron kang pagpipilian. Tapos, bahala ka na kung anong size yung gusto mo. Yan, okay na siya. Overall, masaya yung biyahe na to. Pag may chance, babalik tayo syempre.